Iniwan ni Rosario, isang kilalang modelo, ang kanyang matagumpay na karera sa mundo ng pagmomodelo, alang-alang sa kahilingan ni Noah at ng kanyang biyenan. Tinalikuran niya ang liwanag ng entablado, ang palakpakan ng mundo at ang sariling mga pangarap. Lahat para sa pagmamahal at paniniwalang sapat na yon bilang kapalit. Ngunit ano ang kanyang napala? Matapos ang 5 taon ng pagsasama bilang mag-asawa, walang pag-aalinlangan na ipinakilala ni Noah ang isang ibang babae bilang kanyang kalaguyo. Ang dahilan, hindi raw mabigyan ni Rosario ng anak si Noah at hindi rin siya makapaghandog ng apo sa kanyang mga biyenan. Sa isang iglap, ang babaeng nag-alay ng lahat ay naging kulang, naging pagkukulang, naging dahilan ng pagtataksil, lingid sa kaalaman ni Noah at ng kanyang pamilya. Nagdadalang tao na pala si Rosario. Sa puso niya, matagal niya nang inihahanda ang gabing yon, ang kanilang ika-5 anibersaryo, upang ibalitang magandang balita. Inakala niya magliligtas sa kanilang pagsasama. Ngunit bago pa man niya maibuka ang kanyang mga labi, bago pa man niya maihandog ang himalang matagal niyang pinagdarasal na unang pagkakanulo, pagkatapos ng mahabang panahon ng pagtitiis, pananahimik at pagdurusang nilunok niyang mag-isa, dumating ang sandaling napagod na si Rosario. Hindi siya umiyak, hindi siya nagsumamo. Sa halip, sumuko siya, ngunit hindi bilang talunan. Pinili niyang tuluyang lumayo sa buhay ni Noah. Nilihim niyang kanyang pagbubuntis at sa halip na awa, pinili niyang magtanim ng pangako. Ipapalasap niya sa kanyang asawa at sa biyenan ng sakit ng pagkakanulo, ang sakit na minsan niyang tiniis ng tahimik. At dito, nagsisimulang tunay na kwento. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Rosario, si Amarito, siyang aking kasintahan, ang magiging asawa ko. Parang tinamaan ng kidlat sa ilalim ng araw si Rosario nang marinig ang mga salitang yun mula sa sariling asawa, mula kay Noah. Ang babaeng nakatayo sa tabi niya, maganda, matangkad at nakaakbay pa kay Noah, ay di umano nobya ng kanyang asawa. Hindi makapaniwala si Rosario. Sa mismong harapan niya, kitang-kita niyang magkahawak kamay sina Noah at ang hindi niya kilalang babae na ngayon ay ngumingiti sa kanya. Tila ba walang kahit nakatiting na pagkapahiya o konsensya. Kasintahan mo? Ang magiging asawa mo? Nautal na ulit ni Rosario. Nanginginig ang tinig. Oo, Rosario. Siyang magiging asawa ko. Mariing sagot ni Noah, malamig ang tono. Umiling si Rosario. Hindi makapaniwala sa regalong inihain sa kanya ng kanyang asawa sa mismong araw ng kanilang ika-5 anibersaryo bilang mag-asawa. Kanina pa siya abala sa kusina, inihahandang special na hapunan para sa kanila ni Noah. May munting sorpresa pa nga siya para dito. Ngunit isang masakit na sorpresa pala ang naghihintay sa kanya. Mas maaga pa nga nagpaalam si Noah na uwi raw siya ng mas maaga dahil may mahalagang sasabihin. At ito na nga, dumating siyang may kasamang ibang babae. Babaeng tinatawag niyang bagong asawa. Napabuntong hininga si Rosario. Pilit niyang pakalmahin ang pusong gustong-gusto nang sumabog sa sakit at galit. Halika na baby, ang bahay na ito'y bahay mo na rin ngayon. Wika ni Noah sabay akay kay Amari. Papasok. Anong ibig mo sabihin, Noah? Agad na hinawakan ni Rosario yung braso ng asawa. Pero mabilis yung inalis ni Noah na tila ayaw madampian man lang ng kanyang palad. Bakit mo to ginagawa sa akin? Bakit mo ko niloloko? May nagawa ba akong mali ha? Sabihin mo. Mahina ngunit puno ng sakit ang tinig ni Rosario. Pilit pinipigilan ang luha. Ibig mong sabihin, magpapakasal ka sa iba? Iiwan mo na lang ako ng ganito? Napakaraming tanong ang gustong sumabog, sisipan ni Rosario. Mag-isip ka nga, Rosario. Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag. Dapat naiintindihan mo na. Sarkastikong sagot ni Noah. Sa mga sandaling yon dumating ang ina ni Noah, si Martha. Agad nitong sinalubong si Amari nang may mainit na ngitit bukas palad na pagtanggap. Rosario, dapat matagal mo na itong nalaman. Ako mismo nagutos kay Noah na pakasalan si Amari. 5 taon na kayong kasal pero ni anino ng anak, wala pa. Sigurado ako, si Amari kayang-kaya niyang bigyan si Noah ng anak. Madiing sabi ni Martha. Oo nga naman, Rosario, sabat pa ni Noah na may mapanuyang ngiti. At isa pa, lalo kang pumapangit araw-araw. Hindi ka na kasing ganda ng dati. Sawang-sawa na ako sa itsura mong parang katulong.
Kaya nga hanggang ngayon hindi pa rin kita ipinapakilala bilang asawa ko. Parang pinira-piraso ang puso ni Rosario sa bawat salitang binato ng kanyang asawa at biyenan. Napalunok siya ng laway na parang may kasamang dugot asido. Masakit, mapait, ngunit pinilit niya pa rin na maging kalmado. Pero Noah, pwede naman ako maging maganda ulit kung gusto mo. Mas maganda pa kay Amari. At kayang-kaya ko magkaanak para sa'yo. Pakiusap ni Rosario sabay hawak sa dalawang kamay ng asawa. May pag-asa na baka pakinggan siya. Baka magbago pang isip nito. Rosario, tama na. Tanggapin mo na lang ang katotohanan. Sabat ni Marta habang maras na inalis ang kamay ni Rosario sa anak. Sabay tulak sa kanya pabagsak sa sahig. Hindi ka na kailangan ni Noah. Lumuhang mga mata ni Rosario habang tinititigan si Noah. Noah, nakalimutan mo na ba lahat ng sakripisyong ginawa ko para sa'yo? Si Rosario, isang sikat na modelo noon. Iniwan niyang mundo ng karangyaan at kasikatan para sa lalaking minahal niya. Tinanggap niyang pagiging lihim na asawa. Tiniis ang lahat, ang panunumbat, ang katahimikan, ang mga panlalait. Lahat, alang-alang kay Noah. Hindi lingid sa lahat na anak si Rosario ng isang katulong at hardinero. Bagamat tinatago niya ito, hindi nito naitago sa mundo ng modeling. Pero hindi yan naging hadlang sa kanyang tagumpay. Ngunit nang pumanaw ang kanyang mga magulang, mas lalo siyang naging mahina sa emosyon at doon pumasok si Noah. Binigay ni Rosario ang lahat. Benenta niyang mansyon, ang sasakyan, ang mga alahas, lahat ng ari-arian mula sa sarili niyang pawis at dugo. Binuhos niya sa naluluging kumpanya ni Noah. At ngayon, Rosario, oo natatandaan ko, pero walang saysay ang mga sakripisyo mo, mariing sagot ni Noah habang nakangiti ng malamig. Nagkatawanan si Marta at Amari, tila pinagtatawanan ng kalunos-lunos na kalagayan ni Rosario. Ayan ka na naman, nagbibilang. Kung sa palagay mo nalugi ka, babayaran ka namin. Babawiin namin lahat ng perang ibinuhos mo sa kumpanya. Dagdag pa ni Marta na may halong pang-iinsulto. Tuluyan na nadurog ang puso ni Rosario. Lahat ng sakripisyo niya, lahat ng binigay niya, tila wala lang para sa kanila. At ngayon sinabihan pa siya na parang nagpapabayad, na parang isa siyang bayarang babae. Pero wag kang mag-alala, Rosario. Hindi naman kita palalayasin. Ani Noah bagay na ikinainis ni Marta at Amari. Noah, ano ba naman yan? Kung pakakasalan mo si Amari, palayasin mo na si Rosario. Sayang lang espasyo sa bahay para sa isang inutil na asawa. Galit na tugon ni Marta. Napabuntong hininga si Noah. Tumingin sa ina. Ma, kung palalayasin ko si Rosario, sinong magiging katulong natin dito? Sayang naman ng libreng katulong, hindi ba? Libre? Libre ba yang si Rosario? Pakakainin mo, bibigyan ng pera buwan-buwan, yan bang libre? Sabat ni Marta, pasigaw. Narinig ni Rosario ang lahat, ngunit pinilit niyang tumindig. Pinilit itagong luhat, kirot na unti-unting pumapatay sa puso niya. Hayaan mo na siya dito, ma. Wala rin namang mapupuntahan yan. At least may silbi pa siya bilang taga-silbi sa bahay. Sabat ni Amari, may bahid ng pang-uuyang ngiti. Ngumiti si Noah kay Amari at sinalikan to sa labi sa mismong harap ni Rosario. O di ba ma, tama si Amari. Matagal na rin naman dito si Rosario. Kabisado niya ng takbo ng bahay. Magiging madali para sa atin ang lahat. May taong pwedeng utusan. Kung palalayasin natin si Rosario, saan naman siya titira? Kawawa naman, baka sa ilalim pa ng tulay matulog. Dugtong pa ni Amari. Napasinghal si Marta sa inis pero hindi na sumagot pa. Tinitigan niya na lang si Rosario na may matinding galit sa mga mata. Ramdam ni Rosario ang titig na yon, ngunit nanatili siyang nakatayo. Taas noo, hindi niya hinayaang makita nilang kahinaan niya. Hayaan mo na ma, saad ni Noah. Tama si Amari, kung papaalisin ko si Rosario at ide-divorce ko siya, saan siya pupulutin? Oo, modelo siya noon, pero sa itsura niya ngayon, tumaba na, lumuma na, hindi na uso. Tingin mo may kukuha pa sa kanya na producer? Tahimik si Rosario habang tinatanggap ang bawat salita, bawat insulto na ibinabato sa kanya ng asawa, ng biyanan, at ng kabit ng kanyang asawa. Rosario, huwag mo masyadong dibdibin ang sinasabi ni Mama. Asawa pa rin kita, bahagi ka pa rin ng pamilyang ito. Anang Noah sabay tapik sa balikat ni Rosario. Parang sinampal siya ng paulit-ulit. Alam niyang hindi asawang turing ni Noah sa kanya. Isang katulong lang. Rosario, singhal ni Marta. Mananatili ka pa ba dito? Dugtong niya, halatang gusto siyang mapalayas. Tinignan ni Rosario si Noah sa katumingin kay Amari, ang babaeng kitang-kitang kumpiyansa at panalo. Ano? Singit ni Marta, padabog.
Huwag mo na akong paikot-ikutin. Mananatili ako dito. Napakabobo mong babae, Rosario. Sarkastikong tawa ni Marta. Ngumiti si Rosario. Banayad. Puno ng irot ngunit matatag. Alam niyang tamang desisyong manatili. May dahilan siya. May layunin siyang dapat tuparin. Pero kakayanin ba ni Rosario mabuhay sa piling ng isang asawang hindi na siya mahal? Umupo si Rosario sa gilid ng kama. Hawak ang wedding photo album nila ni Noah. Hindi pa rin niya maisip na ika-5 anibersaryo na nila bilang mag-asawa at kagabi umuwi ang asawa niya na may kapiling ng iba. Susubukan ko mabuhay para sa anak na nasa sinapupunan ko. Bulong ni Rosario. May lungkot ang mga mata. Halos hindi siya tumigil sa pag-iyak simula kagabi. Narinig niyang yabag, kumuha ng lakas ng loob na tumingin sa pintuan. Nandoon si Amari, nakatayo, sa doorway at may ngiting mapanukso. Rosario, kailangan nating mag-usap. Malamyos ngunit may tinikang boses ni na Amari na palapit ng palapit kay Rosario. Mabilis sa sinarado ni Rosario ang wedding album at bumangon. Matapang siyang humarap kay Amari kahit mamagapang kanyang mga mata. Ano ba to, Amari? Pagtatangka niyang ngumiti ngunit nanginginig ang tinig. Si Amari ay may ngiting demonyo. Lisanin mo na itong kwarto. Ako nang mananatili dito. Kwarto ko na ito ngayon. Paano? Napalaki ang mga mata ni Rosario, naghahalong galit at pagkabigla. Dapat nasa guest room ka na. Dahil ako ng bagong may-ari dito. Muni ni Amari. Parang nagdidikta, ngunit tahimik pa rin si Rosario. Ngumingiti pa rin pilit. Pasensya na, Amari, pero asawa pa rin ako ni Noah. Hindi ako aalis dito. Hayagang sagot ni Rosario. Dali-daling kinilos ni Amari ang katawan ni Rosario, ngunit pinigilin nito na matumba siya. Dapat maintindihan mo. Pinili ako ni Noah kaysa sayo. Ang posisyon mo dito ay parang isang katulong lang. Kaya lumipat ka na. Galit na sabi ni Amari. Hindi nagtagal tinulak ni Amari si Rosario. Ngunit kagad namang inalis ni Rosario ang kamay nito. Hindi ako aalis. Asawa pa rin ako ni Noah at may karapatan ako dito. Ikaw ang kabit at walang hiya. Pabirong sambit ni Rosario habang naninindigan. Buntong hininga lang ang naipit sa labi ni Amari bago nito sinusubukang sampalin si Rosario sa pisngi. Gumaganti ka ba, Rosario? Hindi ako walang hiya, pero si Noah, pinipili niya talaga ako. Hindi mo siya mabigyan ng anak, sad ni Amari. Nanginginig sa galit, biglang lumitaw si Noah mula sa guest room. Maririnig ang sigawan. Ano tong nangyayari? Tanong niya. Agad na lumapit si Amari, kumapit sa braso ni Noah. Pinakiusapan ko si Rosario nang mahinahon na lumipat, Noah. Pero tumanggi siya. Ininsulto niya ako. Sinampal pa niya ako. Tumingala si Noah kay Rosario, matalimang tingin. Rosario, galit niyang sambit. Paano mo nagawang sampalin si Amari? Sunod niyang dinampi ang palad sa pisngi ni Rosario. Noah, ikaw. Nagulat si Rosario, hindi inaasahan ang biglang pagbagsak ng tingin ng asawa. Mas mabuti pa kung lumipat ka na. Ibibigay ko na kay Amari ang kwarto dito. Huminga ng malalim si Rosario. Noah, asawa mo ko. Paano mo ko papaalisin sa ating silid? Nagpasimula siyang tangkaing hawakan ng kamay ni Noah. Ngunit tinalis ito kaagad na nagpasaya kay Amari. Napapikit si Noah. Hindi ko na gusto pang makipagtalik sa'yo. Mas masigla si Amari. Marunong maglingkod at magbigay ng kasiyahan. Patutsyada niya kay Rosario habang hawak ang mukha nito. Tinitigan ni Rosario si Noah. Naghahanap ng kahit na konting awa. Ngunit lalong lumabig ang tingin niya. Pinipigil ni Rosario ang luha na humihima sa paningin. Isang gabi lang si Amari sa bahay. Madali na siyang napili. O sige, lilipat ako. Pero tandaan mo, asawa mo pa rin ako, Noah. Hindi ako basta sumusuko, sabi niya, habang pilit na nangingiti. Tumango si Noah nang hindi malang tumingin sa kanya. Mabigat ang dibdib ni Rosario habang nagsisimulang maglipat ng gamit. Kaya mo magtagal, Rosario. Pasaring niya sa sarili. Si Amari na natiling nakatayo sa pintuan na may ngiting tagumpay. Hindi naman ako may kasalanan. Si Noah mismong pumili dahil hindi ka nakagandahan. Hindi mo alam na mag-ayos, maglingkod sa asawa mo sa kama. Narinig mo ba? Mas gusto ni Noah sa akin na magpakasawa kaysa sa'yo. Isang babaeng walang anak? Tila nagbibirong pampahiya si Amari sa harap ng kahinaan ni Rosario. Ngunit nanatiling tahimik si Rosario. Hindi na siya tumugon. Sumunod, lumiliko na si Amari. Paalis din habang kasama ni Noah. Patuloy si Rosario sa pag-aayos ng kanyang gamit. Pilit kinokontrol ang luha na halos bumuhos. Pagkalipas ng ilang sandali, lakad papunta sa guest room si Rosario. Ngunit natapilok siya kay Mrs. Marta na nakaabang sa dulo ng pasilyo.
Hayaan mo na, Rosario, mas mabuting umalis ka na. Bawat araw na naiwan ka dito, lalo ka lang masasaktan. Sambit ng biyanan niya, may mapanukso. Tumitig si Rosario kay Marta ng tahimik. Matatag. Hindi ako susuko. Mabubuhay ako, kahit na anuman. Patindig niyang sagot. Napangiti si Marta, malamig. Tingnan natin kung gaano katatagal, hamon ni Marta sa kanya. Hindi pinansin ni Rosario ang pasarin ni Marta. Nagpatuloy siya ng lakad papasok sa guest room at naupo sa gilid ng kama. Pagod na pagod. Tinignan niyang salamin, isang babae na hindi na ganong kaganda tulad ng dati. Hindi niya alam kung paano niya alagaan ang sarili. Lalo't buwan-buwan ng perang pinapadala ni Noah ay kinukuha ni Marta na hindi nalalaman ni Noah. Hindi ako susuko. Bulong niya sa sarili. Ipaglalaban kong karapatan kong maging asawa ni Noah. Ipagtatanggol kong anak nating lalaki. Hinaplos niyang tiyan bagamat payat pa. May buhay na nagsisimulang umusbong. Sa ngayon tinitiyak niyang hindi niya ipapahayag ang kanyang pagbubuntis. Sariwa pang bukang liwayway, maagang nagising si Rosario. Kahit nasakit ang nasa puso, hinabol niyang responsibilidad sa paghahanda ng almusal para sa pamilya nila. Tinutulungan siya ng katulong, abala siya sa kusina gaya ng dati. Magandang umaga po, Miss Rosario. Bati ng isang katulong na may magaan ng ngiti. Ngumiti lang si Rosario, patuloy sa paghiwa ng tinapay. Hindi naglaon, mula sa dining room ay naglagablab ang ilang halakhak. Alam niyang si Noah at Amari ang nasa loob, kasama si Mrs. Marta at si Mr. Dante. Pumasok si Noah at Amari, magkahawak kamay. Amari, ang ganda mo ngayong umaga. Bati ni Noah habang hinalikan ng pisngi nito. Talaga mahal? Natitikom ng ngiti ni Amari na nakayakap ng mahigpit kay Noah. Kuminga ng malalim si Rosario at naglatag ng plato ng toast sa dining table. Magandang umaga po sa lahat. Mahinahong bati niya, tila walang nangyari. Umupo si Mr. Dante habang tumingin kay Rosario ng malamig si Mrs. Marta. Magandang umaga, Rosario, sabi ni Noah, walang emosyon. Tumingin siya sa pagitan ni na Amari at Rosario. Tingnan mo, Amari, nakikita mo ba kung bakit ko siya itinakwil? Ikaw ang mas kaakit-akit. Naintindihan ko, mahal, sagot ni Amari. Hindi siya karapat-dapat, mas bagay siyang katulong kaysa sa pagiging asawa. Tila nahaplos ang puso ni Rosario sa salita ni Noah, ngunit nang pumilit siyang ngumiti. Para sa anak niya, ayaw niya mawalang imahe ng mabuting ina na may pamilya. Noah, gusto mo bang kumain? Ihahanda ko. Nagabot siya ng ngiti. Hayaan mo si Amari na mag-prepare. Hindi mo na kailangan maglingkod. Walang pakundangang sagot ni Noah. Hindi tumigil si Mrs. Marta sa panlalait. May malamlam ng ngiti. Hindi ka na raw asawa ni Noah, pero nananatili ka pa rin dito. Hindi ka kaya ikahiya? Sumagot si Rosario ng kalmado at bulong. Asawa pa rin po ako. Mananatili ako dito. Nakataas ang kilay ni Noah habang patuloy siyang sinusulyapan. Rosario, hindi ka na magtatagal na magiging asawa ko. Malapit ang ating annulment para magpakasal. Ako kay Amari. Pero wag kang matakot, hindi kita palalayasin. Kaya simula ngayon, hindi mo na kailangan sabihin asawa mo ko. Malinaw ang tono niya. Tumawa si Amari na may sarkastikong ngiti. Rosario, sana'y maintindihan mo ng posisyon mo dito. So, i-divorce mo na ako? Mahina ngunit matatag ang sagot ni Rosario. Oo, Rosario, baka sa loob ng 1 buwan, sabi ni Noah. Sa 1 buwan? Noah, bakit hindi mo ngayon nagawin? Nagprotesta si Mrs. Marta. Tahimik na nakikinig si Mr. Dante sa mainit na sagupaan. Hindi niya ginulong sitwasyon. Ang mahalaga, mawawala ng papel niya bilang asawa ko, ani Noah. Sige na ma, kumain na tayo. Tahimik si Amari, hindi na tumutol dahil tsak na siya naman ang magiging asawa. Rosario, kung may kahihiyan ka pat dignidad, umalis ka na dito. Wika ni Mr. Dante na walang pakundangan. Hindi ako aalis. At mapipilitan ng asawa ko na bawiin ang sinabi niya. Sa huli ako pa rin ang pipiliin ni Noah bilang asawa niya dahil ako. Tama na, Rosario, singhal ni Ginang Marta. Pinutulang sasabihin ni Rosario. Bakit ma? Tanong ni Rosario na may pilit ng ngiti. Natatakot ka na ba? Sige na, sabad ni Noah. Tinignan na lang natin ma. Kung mapapatunay ni Rosario ang mga pinagsasabi niya. Hamon ni Noah kay Rosario. Makikita natin, sagot ni Rosario. Sabay hila ng upuan na tumayo para umakyat sa itaas. Hinawakan ni Noah ang kamay ni Amari na nakaupo sa tabi niya. Wala kang dapat alalahanin sa sinabi niya, mahal. Ikaw pa rin ang pakakasalan ko. Malambing na sabi ni Noah. Oo, Noah, naniniwala ako sa'yo. Tugon ni Amari. Tanging dasal na lang ni Ginang Marta at Ginoong Dante ay sana tuluyan ang sumuko si Rosario at tuluyan ang mawala sa buhay ng anak nila. Noah, ipagawa mo na lang kay Rosario ang kasal ninyo ni Amari.
Suggestion ng ginang Marta. Umaasang matitinag na si Rosario. Tama si Mama Mahal. Si Rosario na lang ang mag-asikaso ng kasal natin. Para tayo relax na lang. Sang-ayon ni Amari. Sige, ipapaasikaso ko kay Rosario ang kasal ko kay Amari. Pagpayag na rin ni Noah. Sa silid, walang tigil ang iyak ni Rosario. Isang araw pa lang si Amari sa mansyon pero tila naagawan na siya ng pwesto. Kung hindi lang dahil sa sanggol sa kanyang sinapupunan, baka matagal na siyang umalis. Huwag kang iiyak, Rosario. Lumaban ka para sa kasal mo. Ikaw ang legal na asawa, bulong niya sa sarili. Pilit pinapalakas ang loob. Isang buwan na lang ang meron siya para panatilihin ang pagiging asawa ni Noah. Alam niyang kahit hindi niya pa sabihin ang tungkol sa kanyang pagbubuntis, kaya niya pa rin ipaglaban ang kanyang karapatan at palayasin si Amari. Pagkatapos ng almusal, umalis si Noah at Ginoong Dante papuntang opisina. Agad namang nagtungo sina Marta at Amari sa silid ni Rosario. Kumatok sila ng malakas. Binuksan ni Rosario ang pinto at baka sa mata niyang pagluha. Bakit po ma? Mahina niyang tanong. May ipapagawa ako sa iyo, Rosario, malamig na sabi ng ginang Marta. Ano pong ipapagawa niyo? Laban mo ang maruruming damit ni Amari, ang manugang ko, utos ni ginang Marta. Napakunot noo si Rosario. Pasensya na po ma, pero hindi ko po gagawin yan. Hindi ko trabaho yan. Ako pa rin ang asawa ni Noah. Dapat kayo ni Amari ang mag-utos sa mga kasambahay na laban yan. Matapang na sagot ni Rosario. Napangisi si Amari at lumapit kay Rosario. Tama ka, Rosario. Hindi ka katulong pero wala ka ring halaga dito sa bahay na ito. Kaya mas mabuti pa, sumunod ka sa inuutos ko. Nakalimutan mo yata, si Noah ang kumampi sa akin. Alam ko, pero hindi ko pa rin gagawin, sagot ni Rosario. Buong tapang. Bigla na lang hinatak ni Amari ang buhok ni Rosario. Sino ka ba para tumanggi? Kaya kitang gawing miserable dito. Dapat nga magpasalamat ka pa kasi nandito ka pa. Kaya gawin mo na lang ang inuutos ni Mama. Naintindihan mo? At mas matindi pa ang paghila niya sa buhok ni Rosario. Napangiwi si Rosario sa sakit at napilitan. Sige na, lalaban ko na. Binitawan ni Amari ang buhok niya. Ngumiti ng mayabang at inutusan si Rosario na kunin ang mga maruruming damit niya sa main room. Tandaan mo, huwag mong gagamitin ng washing machine, paalala ni Amari. Kaya't inipon ni Rosario ang maruruming damit ni Amari at dinala sa laundry area. Isa-isa niyang nilabhan gamit ang kamay. Nakita siya ng mga katulong at kahit na naawa sila, hindi sila makalapit dahil sa takot na mapagalitan o mawalan ng trabaho. Miss Rosario, kailangan niyo po ba ng tulong? Tanong ng isang taga-silbi, may alinlangan. Hindi na, kaya ko to. Mahina niyang sagot habang pinipigilan ang luha. Pero sinubukan pa rin niyang ngumiti. Makailang oras din siyang naglaba. Namumula ng kanyang mga palad at pagod na pagod ang kanyang katawan. Ramdam na rin niyang pananakit ng tiyan, pero hindi siya tumigil hanggang matapos. Pagkatapos ng lahat, halos bumagsak na siya sa pagod. Lalong sumakit ang kanyang tiyan kaya kagad siyang pumunta sa ospital. Pagdating doon, kagad siyang sinuri ng doktor. Mahinang pagbubuntis mo, Miss Rosario. Sabi ng doktor pagkatapos ng pagsusuri, kailangan mo magpahinga at iwasan ng stress. Bibigyan kita ng gamot para tumibay ang pagbubuntis mo. Tumango si Rosario, mahina. Sige po, Dok, salamat. Hinaplos niya ang tiyan na masakit pa rin. Dahil sa labis na pagod at stress, muntik na siyang makunan. Kailangan mong lumaban, anak, mahina niyang bulong. Pagkatapos makuha ng reseta, agad siyang nagtungo sa butika para bumili ng gamot. Pagbalik niya sa mansyon, nadatnan niya si Amari sa sala. Saan ka galing, Rosario? Tanong ni Amari, may pang-uuyam. Wala kang pakialam, Amari, balik ni Rosario. Pareho ring sarkastiko. Sumulyap siya kay Amari. Tandaan mo, Amari, kahit tinatrato niyo ako na parang katulong ni Mama, hindi ako susuko. Lalaban ako at siguradong ikaw ang mapapaalis sa bahay na ito. Tumawa si Amari. Halatang iniinsulto siya. Tingnan natin, Rosario. Tingnan natin kung sinong matitira. Kakapasok pa lang ni Rosario sa kanyang silid nang dumating si ginang Marta. Rosario, ubos ng gamot ko sa migraine. Pumunta ka sa butik at bumili. Utos nito. Pero ma, ayoko makarinig ng reklamo, Rosario. Bumili ka na kaagad. Huwag mo kong sasagutin. Singhal ng ginang. Napabuntong hininga na lang si Rosario. Gusto na sana niya magpahinga pero kung sasagot pa siya, baka lalo lang siyang pagalitan. Dahil sa pagmamahal niya kay Noah, tiniis niya na lang ang lahat ng ito. Umaasa pa rin siyang isang araw, matututunan siyang tanggapin ni ginang Marta bilang manugang. Siguro, kapag nalaman na ni na Mama at Papa na buntis ako, baka matanggap na rin nila ako bilang asawa ni Noah.
Mahinang bulong niya, puno ng pag-asa. Hanggang saan kayang gagawing pagtitiis ni Rosario sa piling ng asawang walang pagmamahal sa kanya? Masabi pa kaya niyan tungkol sa ipinagbubuntis niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.